Welcome to my vlog where I share my faith, love, and purpose. Good morning po mga brothers and sisters. At kami ngayon po ay kasalukuyang nasa Via Crucis na at naghahanda para sa gagawin mamayang misa para sa mga sponsors. So ngayon po ay punta lang kaming 7-Eleven kasi masama ang pakiramdam ng ilang mga server natin. So ibibili natin sila ng makakain at ng gamot nang sa ganun mamaya ay maayos ang kanilang pakiramdam. So yun lang muna. Balik tayo mamaya. Ayan. Pupunta po kaming kumbento guys kasi kunin po namin yung damit. Siya po driver namin. Yan guys, sa kasalukuyan nakita namin sila. Yan si Berto Bert. Yan, pogi outfit check. Wala kasi yung sinela. Ay te. Panginoon sa Akit na po kami papuntang kumbento. Morning po. Hiningal ako. Pupunta na po kaming 7-Eleven because Sa gamot muna na. yeah, Tika. butika. Nandito na kami sa butika. Po, wala na po kayo. Magkano po ang isang serve sa simbahan? Ito na mga gamot ulit isang mefenamic at isang susunod po namin bibilihin na yung kanilang makakain para bago sila kuminom ng gamot ay makakain po. Yan guys. Ano guys, pupunta na kami 7-Eleven because pagkain. Tapos may narinig kami kuya, may parang alam yung naglalakad kuya. Opo. Kasi si mama may third eye siya kuya, so alam niyo yun. Yung mga ganun. Tapos, ayun, di kami masyado makatulog ni mama. Pagpupul-putol yung tulog namin. Story time. Kaya ayun, binisip namin si papa para may tagabantay kami. So, 6 na hotdog, tapos bili kayo ng goya para may energy kayo. ilang pong goya? Malaki na yun, di ba? Hindi naman po. Dalawa. Bye-bye. Dito. Ito daw yung kay Atis. Ay, wala. Ito. Ito kay Atis. Tapos, ito sa atin. Eh, yung cheese na lang. Ito na lang. 5 ganyan. Tapos isang TJ. Bilang. Magbabayad na si madam. Bili na namin. Wala na si kuya guys. Sa kasalukuyan, ayun, nandun siya sa malayo. Tatawid na kami. On the way, biya na kami guys. Nabili na namin. Pinakain nga muna natin ang iba para makainom na rin ng gamot. Habang ako at ang tatlo pa namin kasama ay nag-a-assist na ng mga potential sponsors dahil maiilanan ng mga dumarating. Hindi na natin na video ang moment na yon dahil nga abala na kami sa mga oras na yon. Basta, habang paakyat kami sa Veneration Chapel ay tamang kwento at pagbanggit ng pangailangan pa ng ginagawang simbahan. Pagkatapos nga ng pananalita ni Father Raf ay nagsimula na rin ang banal na misa. Pagkatapos naman ng misa ay oras naman ng kainan. Hindi na po natin na video iyon dahil pagkatapos din ng kainan ay nagpaalam na rin agad kami kina Father para naman pumunta sa preparation ng Parade of Saints ng mga kabataan. Bago ang parada ng mga santo ay nagkaroon muna ng banal na misa.
Kung ikaw ay makasalanan, lalong kailangan si Kristo. Sa sandaling ito ay tapos na nga po ang banal na misa. At sa kauna-unahang pagkakataon po, ang Parade of Saints na taon-taon namin ginagawa ay gagawin sa loob ng mall. Ang misyon ay ipakita sa bawat taong aming makakasalamuha na maituwid ang kanilang nalalaman patungkol sa wastong pag-alala sa araw ng mga banal. Sapagkat ang araw na ito ay hindi para sa takot, kundi para sa pagunita sa mga taong buong pusong nag-alay ng kanilang buhay para kay Kristo. At ang plano nga po ng mga officers ay bawat floor ng mall ay sasayaw ang mga kabataan na nakabihis ng santo. Sa pagsayaw po ng mga kabataan na nakabihis ng santo ay ipinapaalala sa atin na ang kabanalan ay hindi nasusukat sa tahimik na muka, kundi sa pusong marunong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng saya. Ang bawat undak nila ay patunay na ang kabanalan ay buhay masigla, masaya at totoo, na ang Diyos ay hindi lamang natutuwa sa ating mga panalangin, kundi pati sa ating mga ngiti at sigla sa paglilingkod. Kaya sa bawat kumpas ng kamay at bawat hakbang ng paa, naway makita natin ang mensahe na maaari tayong maging banal kahit bata pa, na maaari tayong maging tapat kay Kristo habang masaya sa ating paglalakbay patungo sa Kanya. Sapagkat sa dulo, ang tunay na kabanalan ay hindi lungkot. Ito ay pag-ibig na marunong magsaya sa presensya ng Diyos. Sa pagtatapos nga po ng parada ay nagkaroon sila ng maiksing pangwakas na programa. Bago nga po matapos ay nagkaroon din sila ng evaluation nang sa ganon ay malaman ng mga officers ang kanilang mga strength and weaknesses sa mata ng mga participants. Ito ay paraan para mapag-usayan pa nila ang mga susunod nilang aktibidad. Ayan po, dahil tapos na po ang Parade of Saints, sila po ngayon ay nagliligpit na, nag-aayos na. Yan, kaya lang po may masamang balita, yung aming iniingatang speaker ay nawala na ng hawakan. Pero ganun po talaga, siya ay ginagamit na ng matagal na panahon. So, Concert po. so baka naman may sponsor. Baka may sponsor. Pero okay lang, kasi siya ay nagamit na ng husto namin. Pero hindi pa naman siya sira. Yan. Hawakan lang naman ang nasira sa kanya. Yun po. Nahila na naman po ako. At dito naman po sa Anli Wings. O, kaway-kaway yung mga mga gutumin, mga nanghila po sa akin, yan, mga yan. So mas gusto ko humiga pero mas pinili kong sumama sa kanila. Anli Wings yan, Anli Wings ang tawag dyan. So kakatapos nga lang po ng Parade of Saints. At dito po kami parating.
Ayan, so dumating na po ang order ko. Ano ba tawag dyan? Chillax. So yun po. Ayan, dahil bawal po ako sa chicken, ang na-order ko lang ay itong chillax. Ayan. Ayan. So kasama ko po ngayon si Ate Karen, si Kuya John, si Kuya Kevin na parang busog na, si the couple of the month, lagi na couple of the month, si Shane at si Brother Kenneth, at ang aking bebe love, si Ate Jolens. At syempre ako, hindi ko na ipapakita ang sarili ko kasi po, pagod na ang mukha niya. Kanina pang umaga yung naglalakad, kung ano-ano pinagagawa sa live. Ayan. Ganun talaga. Oy, cellphone ko! Nalagdag. Ayun po, nalaglag. Don't forget to subscribe.